Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang pobreng Kapampangan. Dahil day off na naman. At walang pasok. Kaya nakapagluto ko ng kakainin ko. Itong niluto ko na ginisang ampalaya na may itlog. Tingnan ninyo guys. Oh. Mura lang ito. Ang kilo kasi nito is 6 real. Pumili lang ako ng kalahating kilo, 3 real. At 3 itlog linagyan ko. At ayan yung ating aalmusin ngayon. Dahil gusto kong kumain ng gulay. At ito namang gulay na ito, napakasustansya guys. Alam nyo ba? Sa mga may diabetes dyan, magkakain din kayo ng ganito guys. Dahil napakasustansya nito. Alam nyo ba itong ampalaya guys? Ang sustansya nito ay napakadami. At ang vitamin nito from A, B, C, K, E. At alam nyo ba? Ang ampalaya, vitamin C din pala. Hindi pa ako nakapanood kay Dr. Ong, hindi ko nalaman. Totoo po. Dahil kahit na maano to, mapait, vitamin C to. Alam niyo naman ang vitamin C, di ba? Strong bones and teeth. At ang vitamin C, ayan, panglaban sa mga sakit, kagaya ng ubo, sipon, di ba? At pampalakas ng immune system, ika nga. At yan yung ating almusal, ang ampalaya. Ginisa na may itlog, di ba? Aanin pa natin yung masarap na pagkain kung meron namang ganito, di ba? Yan ang mga pagkain ng mga mahihirap sa probinsya, kaya ang lalakas ng mga taga-probinsyano. Kaya yan ang kinakain ko rin nung unang hindi pa ako nakapag-abroad noon, alam nyo ba? Yan yung mga kinakain ko, mga puro gulay. Dito lang ako nagkakain ng mga karne dahil ang mga pagkain dito, alam nyo naman, puro mamantika, kagaya ng kabsa, paham, roasted, di ba? So, ayan guys, kain na po tayo. Magkakamay na lang ako guys. Mas masarap ang kinakamay na kung kinakain. Para nasa probinsya lang tayo. So, let's eat po. Ayan, bismillah. Maraming salamat sa biyaya yung pinagkaloob ni Allah ngayon. Alhamdulillah. Kain na po tayo. At magkakabay na lang tayo. At mas masarap kasi ang nakakamay. Ampalaya, ginisa. Let's eat. Bismillah. Napakasarap. Naalala ko yung ganito pag nagluluto si Auntie Menang. Shout out kay Darang Menang. Yung aking auntie sa Pampanga. Alam nyo guys, pag nagluluto siya noon nito, yung kapag ano siya, ayan, ginagayat-gayat niya, kinakatas niya, tinatanggal niya yung katas dahil sabi niya mapait. Tapos, ayun, mawawala nga ng pait, pero mawawala ng sustansya yung ampalaya. Tapos, meron nagsabi sa kanya na, bakit tinatanggal mo yung katas ng ampalaya? Wala na sustansya yan. Ay, nako, sabi niya. Ang pait-pait, hindi ko makakain. Anong gusto mo nyo? Yung kainin ko na mapait? O yung wala sang pait na mabubusog ako? Yun ang sustansya, sabi niya, yung nabubusog tayo. At guys, alam nyo, kahit na mabusog ka, kung wala naman din sustansya yung kinakain mo, useless din kinakain mo. Ayun. Ngayon, mayroon siyang diabetes. At heto, parang hindi ko na inaan yung pait. Iniisip ko na lang na sustansya yung ipapasok natin sa ating katawan. Diba? Ang sarap guys, sa totoo lang. Alam nyo dito sa Saudi Arabia, ang ampalaya, berding-berde talaga, as in. Talagang sa itsura pa lang, mapait na. At pag niluto mo, talagang as in mapait. Naalala ko yung kasama ko na na Nepali.
ginagayat niya ng maliit at kinakain niya ng hilaw. Sabi niya daw masustansya daw itong paghilaw. At meron siyang diabetes. At alam nyo, nakakapagpababa din ng diabetes. Mataas ang sugar mo. Excuse me. At sa Thailand, kinakain ito talaga ng mga hilaw. Yung mga gulay. Mga gulay nila sa Thailand. Kung meron kayong I mean, kung napapanood nyo yung Ka-Umami, pinapanood ko rin yung kay Ka-Umami. Kay Ka-Umami vlogger. Ayan na maganda rin yung content niya, guys. Nanonood ako. Ang dami sana makikita lang. Puro pagkain. Ako rin ito. Sa awa naman ni Allah, guys. Hirang-bira din ako magkasakit. Dahil lang, siguro hindi ako pabaya sa katawan ko. At nagkakakain tayo ng ganito na gulay. Mahilig din ako sa mga pruta. Paborito kong prutas ng saging. Kasi yung saging, napakaraming benepisyo din yan. Yung mga nag-gym, yun ang kinakain nila, yung mga saging. Kasi nga, more in protein, carbohydrate. At maganda rin naman sa katawan ng saging, guys. Vitamin C, vitamin A, vitamin B. Calcium, magnesium, potassium, fiber, zinc. Nandiyan na lang. Magpapak na lang ako. Sarap. Saka, meron pa akong natira. Kagabi niluto ko na to, guys. Ngayon inalmusal ko at meron pa panangalian. Halagang cereal ang ang ampalaya, saka itlog. Hindi man naman ubos ang 10 real mo, mag-isa ka lang. Diba? Alhamdulillah, salamat ala sa biyaya pinagkaloob ninyo at nabusog po ako. Alhamdulillah. Ayan. At heto, guys, meron tayong minatamis na papaya. Binili ko to kanina doon sa Bacala. 5 real ang kilo. Tingnan nyo, orange na orange. Maganda rin ito, guys, sa katawan, lalo na sa mga hindi matae. Kasi sa natin, sa katawan natin, kailangan magkakain din tayo ng mga gulay, prutas, para lumakas ang ating pangangatawan. Dahil dito sa abroad, guys, alam nyo, ang pinaka numero na kailangan natin talaga yung ating kalusugan. Dahil dito sa abroad, kapag sakitin ka, hindi mo magagampanan yung trabaho mo. Siyempre, may sakit ka, di ba? Paano mo maibibigay yung mga pangangailangan ng pamilya mo kung ikaw ay may sakit ka, gumagastos ka, siguradong magkukulangan ka sa maintenance mo lang, sa mga sakit mo, di ba? Kaya, sabi nga nila, health is wealth. Totoo naman. Kasi kapag wala kang sakit, malusog ka, malakas ka, makakapagtrabaho ka ng maayos. At siyempre, kapag wala kang sakit, sasahod ka ng maganda at may papadala mo rin sa pamilya mo, di ba? Paano kung sakitin ka, tapos sa pamilya mo, at yung mga binibili mo ng gamot, kulang pa. Kaya, napakahalaga yan, guys. Isa pa rin sa pag-iingatan natin ng
huwag tayo magkasakit. Sa awa naman ni Allah, eto, malusog naman tayo. Ay, ano ba yan? Wala siyang buto. Napakadamot naman itong papaya na ito. Sabagay, ina-harvest nila ito eh. Wala pang hilaw pa. I mean, hindi pa siya kulay dilaw. Nahihinog lang to kapag tumagal na sa kanilang tindahan. Ayan guys, kain tayo. Papaya. Ang sarap ng papaya guys. Sa probinsya, pag nagtatanim yung asawa ko nito, nag-harvest ako. At saka kapag nagbabakasyon ako, yan. Ganyan lang kinakain ko. Ang tamis niya guys. Sarap, kain po tayo. Bismillah. Yup. Alam nyo guys, itong papaya, ang vitamina nito, vitamin A, B, C, K, E. Diba? Alam niyo naman vitamin E. Ngayon, pampaganda ng kutis, pampalinaw ng mata, pampalakas ng immune system natin. Diba? Vitamin C. Strong bones and teeth. Kangka pa. Dahil to, para din itong carrots. May carotene siya. Lutein, palinaw ng mata. Tibay ng ngipin. Pampaganda rin ng kutis. Para din ako si Dr. Ong magpayo. Gusto ko naman guys. At saka, kapag hindi kayo madumi guys, itong kainin nyo, lalambutan yung dumi at dudumi kayo. Kasi kapag hindi tayo dumimi araw-araw, tendency niyan guys, yung bituka natin, di ba? Nakakapalinis din to ng bituka. Kasi nga, di ba, yung dagta niya, subukan nyo na tanungin nyo yung balat nito. Di ba, mayroon siyang dagta. At yung dagta na yun, yung na dito sa papaya at sa bituka natin, nugasan niya, lumilinis. At kapag hindi tayo dumumi guys ng ilang araw, ang tendency niya, babaho yung hininga natin. Diba? Subukan yung wag dumumi. Siyempre, hindi sisingaw yan. 3 araw, 4 araw. Yan lalaba. Yung nag-uusot kayo. Tapos, yung hangin na lumabas sa bungangan nyo, mabaho. Ganun ba? Ang daming alam no? Pero anyway, totoo na. Kaya magkakain kayo ng papaya. Pampalinaw ng mata, pampaganda ng kutis, pampalakas ng immune system, malayo ka sa sipon, sa ubo, at masakit. Nadalo yung inyong dugo, maganda, dahil nakakapapalinis ito ng bituka.
Ang sarap guys. Kain na. Mayroon pa akong isa dito guys. Gusto nyo? Ayan. Tapos na akong kumain. Kagaya ng dati. Ngayon, sinishare ko lamang ang buhay-buhay ko pa dito sa Saudi Arabia. Paano mamuhay, paano magtaktika, at paano mag-survive. Keep watching! Yan ang sisiyan kayo sa mga vlogs ko na binabahagi sa inyo. Buhay-buhay ko pa rin dito as a content creator. Sa mga kababayan natin dyan na nandito, lalo na sa Middle East, lalo na mga content creator, ang mga pinapanood nyo ay pare-pares lamang guys. Nga lang, iba-iba nga lang kami ng kumbaga, estilo. Yung mga pinapalabas namin sa inyo, kung ano yung ginagawa namin sa araw-araw, a day in my life. Yung trabaho namin, at yung travel namin, at kinakain namin. Pansinin ninyo guys, ganyan ang mga content namin, iisa lang. Pero ang motibo namin sa lahat ay ang magbahagi sa inyo kung paano ang buhay-buhay dito sa abroad. Sana meron kayo natututunan at nalalaman sa mga ginagawa namin at binabahagi. Hindi lang kami bibidyo-video everyday in my life. Kumbaga, para ma-relate din ng iba na ganyan pala ang sa abroad. Ganun pala ang sa abroad. Oo guys, ganito. May mga hindi kahit na nakikita ninyo na masaya kami. May mga times na talagang mahirap dito sa abroad, lalo na kapag ikaw ay malayo sa pamilya, pangungulila. Kaya ang nagpapasaya lang sa amin sa ganito na paraan ay yung maibahagi namin at mai-share ang mga nangyayari sa buhay namin. Although na it's a private life, di ba? Na sinasabi nila, bakit hindi mo na lang ano yun ang sarili mo na i-private life. Hindi mo rin mapa-private life kasi may Facebook, di ba? Lahat ng mga ginagawa natin, nakikita natin na ibabahagi natin. Pero guys, alam nyo, hindi naman lahat ng mga problema o mga ginagawa namin at nararamdaman namin ay binabahagi namin sa inyo. Kasi ang iba, kailangan ma-inspired sila at meron silang makita, matutunan sa mga sinasabi natin, sa mga ginagawa natin. 'Di ba? Sa araw-araw na ginagawa natin, halimbawa, kung ikaw ay beauty, mga ginagawa mo, pagme-makeup, sa mga pagkain, mukbang, 'di ba? Sa mga traveling, sa mga business, 'di ba? Lahat meron niyang kumbaga ugnayan o meron niyang kumbaga tema sa iyong ginagawa, 'di ba? Para kung ano man ang gusto nilang panoorin, nakakatawa ka man o nakakalungkot man o mga action o mga traveling o mga mukbang o mga beauty, ganyan po yung iba-ibang mga content na dapat na yung mga napapanood gawin o na napapanood natin. Kung kayo ay nasisiyahan o hindi, sa akin naman po, bilang isang content creator, ay ginagawa ko lahat para mapasaya kayo. Although na yung mga content na ginagawa ko guys ay hindi kumbaga iba-iba. Parang pagkain lang naman yan, di ba? Hindi yung puro adobo na kinakain mo. Kailangan meron ding iba-ibang mga putahe. Kaya ako, kung mapapanood nyo sa content ko, wala siyang diretso na puro ganon. Kailangan mix siya, di ba? Kailangan marami siyang putahe na mapapanood nyo. May seryoso, di ba? Iba-iba mapapanood nyo sa aking may puro pagkain, sa traveling, sa mga lugar na pinupuntahan ko. Iyon ang mapapanood nyo. Kung gusto nyo rin, meron akong TikTok, sayaw-sayaw, ayun, meron din ako. As a content creator, kailangan kumbaga
marami kang alam. Hindi lang iisa. Dapat marunong ka rin kumanta, kahit na papaano. Marunong ka sumayaw, marunong ka magpatawa. Diba? At siyempre, marunong ka rin magseryoso at marunong ka rin magalit. Lalo sa mga basher dyan. Pero, as a content, kailangan patient ang kailangan. Diba? So guys, ito para sa akin, summarize, para sa akin, ang pagbablog ko ay isa na rin na sa akin na kapag dumaan ang panahon, lumipas ang panahon, kapag naalis na ako dito at umalis na ako dito sa bansa na to, pag-uwi ko ay isang memorable o kumbaga isang magandang alaala para sa akin na pagdating ng araw ay makita ko yung mga pinaggagawa ko. Dahil lilipas ang panahon ay hindi na natin maibabalik yan kung ano yung mga ginawa natin noon. At least kahit napapaano ay napapanood ko yung mga pinaggagawa ko. Di ba? Yung mga pinaggagawa natin, kung ano yung ginawa natin, kung naging masaya ba tayo, kung saan tayo pumunta, kung ano yung mga ginawa natin sa mga ilang taon na inilagay natin. Kumbaga ay is memorable. 'Di ba? Ganun po. Di baling hindi ako kumikita dito sa Facebook, di baling walang nanonood. Basta ako, itutuloy ko pa rin ang aking pagba-vlogs at darating yung panahon na aalis ako dito at isa sa mga nagawa ko ay yung maalala ko yung mga ginawa ko dito sa abroad. Mga masasaya na ginawa ko at mga lugar na pinuntahan ko. Yun lang. So, ayan guys. Napakahaba na ng vlogs ko. At ayan, sana natututunan. Mayroon kayo natututunan. At nasisiyahan talaga sa mga ginagawa natin sa araw-araw na buhay natin. See you watching!